as much as possible, dapat yung problema nyo mag-asawa sa inyo lang. Si Mamang ba, type niya si Danica nung una? Maldita to eh. As husband and wife, simula nang kinasal kayo, yung loyalty mo, nasa asawa mo na. The more we have expectations na gusto nating matupad, lalo po tayo nagiging cause ng paghihiwalay ng mga anak natin. Pwede yung pagsabihan pero hindi siya pwede makialam. Pag nakialam siya, kami naman dalawa yung mag-aaway. Can you imagine kung doon ako nakatira sa inyo? Ang luluto ka araw-araw, ma. Am I a good mother-in-law? We're having a good time, super vibes, feeling alright. Good times, we just like to party. We're having a good time, super vibes, feeling alright. Good times, we just like to party. Sabi nila, ang pag-aasawa daw ay hindi lang ang pagsasama ng dalawang tao, kundi ang pagsasama ng dalawang pamilya, ang pagbubuklod nitong dalawang pamilya. Pero paano ba natin pananatiliin Yun. Yun. mahusay at maganda ang relasyon nyo sa inyong mga in-laws? Mhm. Unahin ko na yung mga in-laws. Parang dapat yata wala kami dito eh. Ni Bakit? ate, no? Bakit may Tatlo in-laws to eh. din naman kayo? Yung mother-in-law mo kay Mark. Number one dyan, may Dapat ata wala tayo respeto. dito. Oh, sabi ni Mark. Respeto. Talaga. Respeto. Yun po yung number one. Kasi hindi lang siya yung liligawan mo rin yung mga magulang para makuha nila yung respeto. Parang wala akong natanggap na flowers sa'yo. Hindi, Ma'am, meron na mga Mother's Day. Yung mga Mother's Day. Oo naman, joke lang. Mm. O ikaw naman, Tin, sa kanya respeto daw. Sa'yo Respeto naman, din ako, ma. respeto Mm. rin. Yeah. And yun na nga, boundaries, 'di ba? Kasi when you respect naman the person, lalabas yan eh. Magkakaroon ng boundaries, magkakaroon ng hindi mo naman kami pinapakialaman. Buti na lang. Minsan nga gusto ko pakialaman mo kami. Ganon. si Mami D kasi yun kumbaga hindi makikialam sa inyo. Pero nandyan yun, katulad ng boundaries, nandyan yun advice, hindi mawawala yan. Mm. Di ba? Pero yun na nga, sinabi na nga yung boundaries. Pero tanong ko lang, bakit ba ang dami-daming jokes about mother-in-law, di ba? John and Marcia, ang daming palagi nilang salbahe yung mother-in-law. Sa mga movie. Di ba? Bakit Yung, ba? Yung movie Monster-in-Law. Di ba? Monster-in-law, parang bakit ba? Sadya bang pakialamera ang mother-in-law? O nami-misinterpret yung pagkikare ng mother-in-law na mapabuti yung relasyon ninyo na parang nakikita nila sa pakialamera to? Ano sa Parang tingin mo? being protective kasi Ako, pag yun. nanay eh, no? Yun I yung think ang sa- mga mothers kasi, syempre lalo na, di ba? Lalo na pag sa babaeng anak siguro. Or lalaki. Or lalaki, parang Hindi pareho rin. masyadong Kadalasan nga kapag ang protective. pakialamera ang mother-in-law, kadalasan kapag Pag lalaki. mamasboy yung Yun, lalaki. Pag sa lalaki. Kapag hindi maka-let go, di ba? Hindi ka Parang let go. my only son, hindi ako maka-let go sa anak ko. Mahal na mahal ko yan. Yun na nga. Ba't ka natawa, Mark? Hindi. Mamasboy ka ba? Oo, ma'am. Proud ako sabihin na Ma'am Subuy. Talaga? Yes. Hindi ko Mama's boy in a good way. Yes. Hindi naman, Paano mo naman hinahandle ang pagkamamasboy ni Mark? Hindi, yung pagka-mama's boy naman niya, hindi naman yung tipong mama's boy na he cannot make his own decisions. Mm. Parang more of lang talagang, Laking walang daddy kasi. yung Mm. parang, syempre, minimake sure niya na binivisit niya yung mami niya. Oo. Tapos yung malambing siya sa mama niya, pag may nangyayari, very much affected Andun siya. pa rin yung kulitan kahit sa maraming tao. yung- Like example, pag Oo. umuwi ako sa December, minsan may sayawan sa plaza. Mm. Pag sumayo yung mother ko, tsaka pag tinawag niya ako, hindi na makakindi. Kahit ayaw ko, kahit antangkan ko Talaga? na. Anong sayaw ni Mami, Linda? Yung mga 90s, 80s na mga music nila eh. Mga sayaw-sayaw nila. Nakikita naman natin si Mark eh. Na-witness Oo, naman yan, natin nakita yun ko. eh. Pagka nandito si Mamang, di ba, yung Oo, ginugulat. minsan Parang nagkukulitan kulang na siya. lang. Ginugulat mo Hindi, lagi hindi. mama. Nakikinig si Mama sa mga Ano ba Hindi, yun? hindi nawawala sa akin yun. Ginagawa mong mali-mali yung mami mo. Kasi, Pero yung kumbaga, mami mo naman, tinutokso ka rin, di ba? Mm. Minsan, or madalas din. Pero sobrang caring siya. Talagang si Mark, palaging ganun. Pag nadulas ka sa game, di ba? Naku, ano nangyari sa anak ko? Naku, baka pag ako napilayan na. minsan pag ako yung nakainom, galit na galit. Pero pag yung kuya kong nakainom, okay lang. Talaga? Hindi naman sinasabing paborito ako. Parang siguro nga yung parang, baby ko yan, ano yan. Parang, Hindi sinasabing paborito ka. Feeling ko paborito ka eh. Hindi naman. Kasi Ikaw yata pogi yung mo bunso naman. eh. Bunso kasi. Bunso eh. kasi. Bunso eh. Bunso eh. Hindi, tsaka parang siya kasi yung pinakamalambing sa lahat. Mm. So, Oh, baka sorry kaya- ate, kuya, mas malambing ako sa inyo. Sa tingin mo ba, mamas boy ko si Oyo?
Mas boy ka ba? Siguro Parang nung hindi lumalaki Siguro nung mga kami, nung mga bata pa. medyo, Oo, nung parang bata. naman. yung sobrang, pero kasi ganito yan may dalawang definition ng mama's boy. Merong mama's boy na parang proud mama's boy, meaning proud ako na love ko yung mami ko. Yeah. Na kahit Oo. matanda na ako, hindi ako nahihiyang mag-show ng affection sa kanya. Yes. May mama's boy na negative na meaning walang backbone, di Umasa na makisalay. lang, oo. Asa sa yung mom ko, nanay. kailangan ko anong sasabihin. Oo. Yun, parang- doon nagiging problema yung in-law. Yun, Kapag oo. halimbawa, the wife starts to compete with the mother-in-law. Oo, tsaka Di ba yung... para bang, teka lang, bakit mas maraming attention mo kay Mama Linda kaysa sa akin? Hindi. Pero hindi tol, lang- di ba naalala mo growing up, lagi ako pinapagalitan ni mama. Mhm. Ano ba naman yan? Make your own decision. Wala ka bang Oo. backbone? Hindi, kasi noon, nung bata ka, Oyo, what do you want? Ate, what does ate want? Oyo, you have to have your own backbone, lalaki ka. Hindi, pero nakita ko yung pagkamamas boy niya, yung sobra kanya din i-protect from Oo, yung kasi mga si Oyo sobra. suitors, Pag may mga lumiligaw manliligaw, sa'yo. ayaw niya ako naka-skirt o naka-shorts. Yun yung parang sinasabi kong mama's boy na yung protective, na Mm. kahit matanda na siya, hindi ako mahiyang ipakita. Na minsan naman, nami-misinterpret ng wife na, parang masyado kang ano sa mami mo, parang what about me? Time, bakit mas Oo. ang swerte mo, no? Hindi kita inaagawan ng time. Hindi kasi I know some families na nag-asawa na, pero grabe yung time ng nanay sa anak niyang lalaki. Pero ano, pinagluluto mo ba ng masarap ang anak ko? O inaalaga mo ba yung damit ng anak ko? O yung tinutulugan ng anak ko, yung kwarto niya, malinis ba? Di ba may ganun? Paano, kung halimbawa nagkaroon kayo ng mother-in-law na ganun, paano kayang dapat reaction mo dun? O paano mo babaguhin nyo na without disrespecting your mother-in-law? Sino? Ako? Sino? Ako Kanino ba ako nakatingin? Ay, okay. Ano, duling? Hindi, ako. Duling lang. Siguro, ang kakausapin mo dyan, yung asawa mo. Mm. 'Di ba? Na parang, kasi pag manggagaling sa'yo, syempre, baka masamain. And syempre, yung mother-in-law mo, mas nakakatanda. Baka iba yung dating. So, kakausapin mo, like ako, kunwari kay Mark, kakausapin ko siya na, babe, naiintindihan ko, kailangan mo bigyan si mama ng time. Pero okay lang ba? Ayusin mo lang yung schedule mo. I-balance mo lang. 'Di ba? Yung Na, sasabi. meron din kaming Correct. time. Oo, kami ng kids. Pero, Mahirap kasi malayo si mamang eh. yes. And thankfully, hindi naman ako naka-experience na ganun sa kanya na nakikipag-agawan siya sa akin or ano ba ang mga niluluto mo kay Mark? Parang in fact, more siya lagi nagpapasalamat. The way na parang I take Kasi care di of. ba kadalasan yung mother-in-law, Diyos ko, ano ba itong linuluto? Lalo na kung magaling magluto yung nanay. Diyos ko, nakapangasawa ng hindi marunong magluto. Oo, hindi naman. Di, Ako ano naman magpapadala siya? ng pagkain sa anak ko. Pang soap opera yan eh. Uy, pero Dahil mo kasi pinapanood eh. Oo. ako na naman, basing na naman ba? Ang aga Pero ah. ang Uy, na-experience. hindi, pero nung bago kang kasal, naalala ko, kain ka Ah. ng kain sa bahay. Anong sinabi ko sa'yo? Oyo, bakit dito ka laging Kain kumakain? sa bahay. Lagi kang kumakain sa bahay ko. Tapos sabi ko, Alam mo kung ano Oyo, bakit lagi ka dito kumakain? Hindi. yung naaalala mo. Sabi mo, hinahanap-hanap mo yung kaldereta, ganyan-ganyan. Sabi ko, Parang hindi ko naaalala sabi yan. ko, Baka napakain lang. sabi ko kay Tin, sabi ko, halika mag-grocery tayo, magluto tayo sa bahay. Ay, Pero magaling nagulat magluto ako, ang to. galing niya pala magluto. Hindi naman magaling. Pero, Marunong na sumunod sa ano. Hindi, pero in the beginning, di ba? Hindi ka masyadong ano sa kitchen. Pero, di ba nung kumain kami sa inyo, Nahasa. bangga Tin, oo. Nahasa. Kumbaga, Natuto balik na rin na, naman natin. natuto na. Paano naman kung halimbawa, di ba in-laws nyo yan? Sabi nyo, kailangan respect, boundaries. Paano kung ayaw ng in-law sa'yo? May mga ganun, di ba? Ako in my experience, si mama ni Tin, galit siya. Well, hindi naman siguro galit. Basta ayaw niya sa akin. Aminado naman kami sa isa't isa nun eh. Nung umpisa. Yeah. Oo, witness pa ako noon. Kasi Kaya syempre kami may... Sumasayo kami. Kaya kayo Kaya nag-clash. kami nag-clash kasi binabanggit niya pa yung isa. So nung hindi pa kami kasal ni Tin, ayaw ako ni mama niya. Oh, iba gusto niya. Oo, talagang kasi parang... Wala siyang gusto. Binabanggit niya yung Hindi, name eh. wala. Ayaw niyang makasal to makasal, kahit oo. kanino. Parang ganun. Mali ba? Tsaka ayaw niya sa akin kasi nga parang
may ano sa mga Soto eh, 'di ba? Soto yan, wala, image, babaero oo. yan, Bad lolokohin ka boy. lang yan, mga ganun. Wow, So, ganun naging yung image kagad. Hindi, ganun nga kasi. So, Kaso nagkataon, di ka naman pala babaero. So, minahal yun ka na lang nga. niya. Oo, hindi, buti nga, nabago tayo ni Lord. Pero Kasi kung hindi, paano mo pinakita yung sarili mo na, hey, I'm not that kind of person without disrespecting her? hindi, yun na nga. So, pagka kunyari, pumupunta ako kay Itin, hindi ako nagtatago. Kumbaga, hindi, pupuntahan kita sa bahay mo. Kahit na alam niyang ayaw. Kahit na alam ayaw- alam ko naman na ayaw ako eh. Pero So, nag-extra di ako effort ko ba? papansinin, di ako, parang iirapan lang ako, di ba? Oo. Irapan lang ako ni mama, mga So, ganun. nag-extra effort ka o Hindi. Denma lang? Parang Hindi. just be yourself. No. Siya lang. Kumbaga, ako lang. Para bang this is me, take it or leave it. Kung ayaw mo sa akin, wala akong magagawa. Pero- Paano kung mahal ako ng Yeah, anak pero mo? hindi naman ganun kayabang na Take Hindi, it or sa leave mind it. take it lang. or leave it. Grabe naman Hindi, yung... sa mind mo lang. Hindi, basta nandun lang ako. Kumbaga, what you Nagiging see is totoo what you lang get. siya. Naging totoo lang ako. Nung nakasal na kami ni Tin, biglang nagbago lahat. Biglang sobrang si mama yung naglalambing sa akin. Favorite na siya. Biglang siya na yung Favorite. nangangamusta ng nangangamusta. Without trying to make her suyo. Yeah. Di ba? Oo. So parang biglang... Hindi niya niligawan si mama. Oo, ang ganda bigla ng relationship namin ni mama. Parang tuwang-tuwa siya, tapos ngayon na nakikita niya yung mga apo niya. Di ba sobrang ngayon, mayat maya, happy-happy Oyo, siya. gawin mo nga ito. Oyo, Hindi, tsaka butin mo nga I yun. miss you kay Oyo. Oyo, I Gusto miss you. nagsiselos ka? Hindi, Hindi, natutuwa nga ako. natutuwa nga kami nga na ako na ganun Ganun. siya. Kasi syempre, hindi Kailangan naman ko lang, maganda Mark. yung Uy, umpisa Mark, eh. nagsasabi ako sa'yo, I miss you. ah. Na- Totoo naman, minsan Kaya nga, nagsasabi buti nga, ako, "Love you, ano ma, sabi ingat ko po sa'yo kayo." pagdating mo, Mark, I'm so happy you're Kaya nga. here. Thankful Pero si naman Mamang ba, type niya si Danica nung una o ayaw niya rin? Hindi naman niya sinabing ayaw, kinabahan lang siya, ma. Siyempre, Bakit? Maldita. hindi naman maldita, ma. Maldita Baliktad to naman eh. kami ni, ano, Tin, kasi... Ay, hindi naman May feeling ko dito lahat naman naman. tayo ngayon. Isang ano kasi, Maldita ka noon, kumbaga, nag-change kilala ka siya. Can we make him, Oo. ano? Ano Can yung you Mark? make- Talk naman. Kilala, tapos siyempre, yung mother and Hindi, gets ko niya. siguro parang syempre baka na may intimidation din kay mamang na Baka parang, uy, mag-expect bakit? na- kilalang pamilya yan. Siyempre, Baka ma, ganun. kilalang pamilya kayo dati. Kumbaga, siya pa yung nagsabi na baka mamaya maraming maliligaw yan kasi artista yan, mga ganun. Mm. Baka mamaya hindi rin kayo magkaseryosuhan. Ngayon ko lang sasabihin na talagang yung binigay ko sa kanya nung unang salary ko sa PBA, yung housing lot na binili ko dyan sa Las Piñas dati. Nung sinabi kong kakasal na ako, sabi niya, umiyak siya, masaya siya, umiyak siya. Ang sabi niya sa akin, benta mo na tong bahay dito at babalik na ako ng Pangasinan kasi hindi pwedeng Magkasama kami sa magkasa- isang oo. bahay. So, respeto yon sabi niya sa akin. Dahil ako, ganun din yung gusto ko kung sakaling ako si Danica. Sinabi niya Oo. sa akin, kinausap niya ako ng Oo. maayos. Ang hirap din ng kasama yung in-laws. Kaya, nagpasalamat ako sa kanya. So, yun, nagpagawa na lang ng bahay niya sa Pangasinan. Can you imagine kung doon ako nakatira sa inyo? Tin? Magluluto ka araw-araw, ma. Pero kung doon ako nakatira, ang swerte mo, maglilinis ako buong bahay. Tayong dalawa. Lahat ng kaibigan Pero mo, nga, ako hindi, pero nga tigalinis. kasi may mga sitwasyon na ganun eh. Meron akong napanood din before na when you get married, yung family mo before, like I mean your mom and dad, parang sila na yung nagiging guest. Ito na yung new family mo. Yun. Yes. Kasi 'di ba parang kaya nga nag-unite kayo through marriage, 'di ba? Diyan na rin pumapasok yung sinasabi natin na you leave your home and then you Live and cleave. But it doesn't mean that you leave and you forget Oo. na you don't respect your parents, bastos ka na sa kanila, or you allow your spouse to be rude to your parents. Hindi rin tama yon. Itong episode na to, feeling ko, gusto ko din itong mapanood, hindi lang din ng mga spouses, pati din yung kayong mga In-laws. nanay Oo. at tatay. Oo. Kasi I get the point Walang ever magiging perfect para sa inyo, para sa anak nyong lalaki. Same din with you. Kung ako, kinasal si Kayla, kinasal si Andrea, kayong mga tatay, hindi mo deserve ang anak ko. Dahil may ganun Hindi ko pinapadapuan ng lamok Oo. yan. Pero, Pagkatapos ngayon, dyan mo lang hiniga. yes, Dyan mo lang pero titira. syempre, at the end of the day, wala tayong gagawa. We will Yeah. have Oo to naman. release our children, di ba? So, sana kayo din mga in-laws, wala naman perfect din ni mga biyenan, walang magiging perfect na asawa. Hindi rin mo perfect ang anak ninyo. Yeah. So, sana isipin nyo rin yun na the best
thing to do is respect each other. Kasi Respect. never magiging 100%. Like ako, kahit magkasundo kami, kunwari ni Mamang, never ako magiging 100% okay sa kanya. Perfect para sa Kasi kanya. meron at meron siya makikita sa Meron akin siyang na, ideal na something. yes, niya pet. Mm. And meron din siyang ways na parang, for me, kunwari, ay, hindi ko rin gusto. Para sa'yo din, hindi rin siya magiging perfect mother-in-law. Kasi Oo. nobody's perfect. Like, kunwari, example, syempre sa kanila sa province, yung pamahiin. Ako, I don't believe. Pero, hindi ko siya binabastos to na, Oo. bakit ka naglagay ng mga ganito, ng ganon? Kumbaga, parang you respect, that's her belief. Pero sa kanya ko nasasabihin. As husband and wife, simula nang kinasal kayo, yung loyalty mo, nasa asawa mo na. Correct. Oo. Yun na yung primary family mo. But katulad nga ng sinasabi ni ate, it doesn't mean na dinidishonor mo or dinidisrespect mo yung in-laws mo. Gusto niyo ba ng in-law na nangingialam sa pagpapalaki ng mga anak ninyo? Yung nangingialam sa discipline? Siguro sa akin pwede yung pagsabihan pero hindi siya pwede makialam. Oo. Dahil pag nakialam siya, kami naman dalawa yung mag-aaway. So, Bakit naman kasi nung siguro nag-suggest or kung suggest yeah. na lang, diba? O sabihin na natin hindi kasi di ba minsan, hindi, kailangan mag-aral yan sa Ateneo. Hindi, Lasal, kasi Lasal ang pamilya namin. Hindi, Ateneo yung pamilya natin. Yung gano'n yung nangingialam. Di ba sabi nga O nila, kunyari, ito dapat ang kurso niya, pamilya tayo ng doktor, kailangan mag-doktor. Gusto ng bata maging inhinyero. Paano yun? what Siyempre. you allow will continue. So, Yes. don't allow. Tsaka hayaan yung bata We mag-decide. say it in a respectful way na, ma, or pa, gusto We namin. appreciate your we appreciate your advice, we love you. But I hope you can respect our decision. Yeah. Hindi lang yun para sabihin na yung kunwari, yung ang nakikita kasi natin na pinoportray na monster in-law, kunwari yung nanay di ba sa movies. Maaari din ang babae din ang nakakapag-disrespect sa asawang lalaki kung yung tatay, Oo. nakakalimutan niya na, uy, hindi na si tatay ang may last say. Oo. Si asawa na. Pag-usapan naman natin yung walang choice. Kailangan magbigay sa magulang kasi kunyari wala siyang pera, wala siyang ipon, marami ng sakit, may mga maintenance. Napapag-usapan niyo ba na o dapat ang bibigay sa mami mo o sa daddy mo itong amount lang Kung nagbabudget ka talaga, maganda naman na may limit yung binibigay mo, 'di ba? Kasi Hindi hindi naman naman sa pwede pagiging mag-suffer yung hindi naman sa family. pagiging madamot, pero kasi syempre may pamilya ka Kunyari kami, 2 tapos 6 na anak. Kung kunyari sabihin mo lahat ng sweldo mo ibibigay mo sa kanya, parang hindi Paano rin naman naman yung family mo? yata tama kasi paano mo naman naalagaan din yung mga anak mo. So I think kung kunyari talagang we're talking about budget, yes, it's good to have 'di ba, parang set a limit dun sa binibigay mo, pero kung capable ka naman, kung Oo. grabe naman yung pera mo, kung Ikaw na kung nakakabuti naman sa Oo. sa nanay mo or sa tatay mo, di sige, 'di ba? Kay mama kasi, binibigyan ko talaga siya ng allowance kada buwan. Kasi naman she's all alone. Pero si Mark, wala kang sabing, dapat ito lang bigay mo sa kanya. Oo. He decides kung magkano. Kasi more or less, he knows naman how much Yes, yung... to. Na kumbaga may ititira pa rin siya para sa family. Yeah, tsaka kung how much ba yung... Kaya pumapasok yung Pangasinan. dapat balance. Mm. Kasi binabalance ko rin man na hindi ko rin pwedeng pabayaan yung mother ko kasi mag-isa. hindi ko na siya pinapatrabaho dahil mag-isa na rin siya. Paano kung halimbawa, meron kayong in-law na halimbawa mas mayaman siya, nagbigay siya ng bahay. Tapos you feel small kasi nagdidikta siya. How would you relate to that? Parang sa tingin mong manliliit ka, parang dapat hindi. Kasi kung galing naman sa puso yung pagbibigay ng tao, Dapat wala kang hindi yung para binigyan kita ng bahay or binigyan kita ng kotse, ganito. Dapat walang kapalit. Parang grabe naman. Di wag na lang. Kung ganun lang din naman pala na sorry na po. isusumbat mo. Sorry po ma, hindi po namin matatanggap yung kotse o yung bahay, di ba? Hindi, tsaka dapat pag halimbawa nagbigay ka ng bahay o nagbigay ka ng kotse bilang tulong sa mga anak mo, kasi you must remember, pag nag-asawa na yung anak mo na rin yung pinakasalan niya. And kapag hindi nag-work yung relationship niya dahil sa'yo, Correct. kasalanan mo na naghiwalay sila. Mm. So, kumbaga, tayo mga in-laws, tayo rin ang magiging cause na for the success of the marriage or Yes. not. Kapag masyado tayo nakikialam, kapag nang mamata tayo, nanliliit tayo, we have too much expectations. 'Di ba? Parang
Or minsan, merong ganito. Mahal ko naman sana yung daughter-in-law ko na yan. Kaya lang hindi ko alam eh. Baog yata hanggang ngayon, wala pa akong apo. Paano? Grabe naman yun. Paano gagawin? Grabe. Eh, may mga ganun na. Oo. Oh, 7 taon na, wala pa akong apo. Ano ba, baog ka ba? Di ba? Paano gagawin? May in-law kasi na parang siya pa yung nagkukos na para Ng conflict, magkahiwalay. oo. Pero Kung ako tama naman, yung- kaya nga ako hindi nabubuntis. Dahil sa inyo. Hindi, kaya nga, ang tama rin sabi ni Mommy na kayo yung magiging daan din para maging successful or kung Yes. mafe-fail ang marriage ng mga And kayo din naman ang masasaktan kapag nakikita nyo nasaktan yung anak mo. O malungkot, naging single parent. Kayo din naman ang masasaktan. So dapat tayong mga in-laws, gumawa tayo ng paraan na maging gabay at maging mas mabuti ang pagsasamahan nila. Pero may boundaries. Dapat bang kinikwento sa in-laws yung marital problems? as much as possible, dapat yung problema nyo mag-asawa sa inyo. Kayo na. Bakit? Kunwari kami nagkapatawaran na. Siyempre, Nanay Kay, you will always Maalala ko yung be, sinabi yes, you will mo. always be biased Ako sinabi sa akin ni Danica, Mm. sinapak siya ni Mark. Ginawang Hindi, huwag basketball. mo naman sabihin sapak. Kumbaga parang kunwari Grabe na yung sapak So, eh. pwedeng na-forgive ko na siya. Pero ikaw, nandun Naalala ako mo pa. at kanina. Ayun. Kaya nga dapat, keep your problems to yourself unless sobrang abuse na Yes, talaga. that you Oo, really Kasi abusive may, iba need naman. may sitwasyon na ganito I know of a couple, sobrang bait ni guy. Sobrang bait din ni girl. But because sobrang pakialam yung parents, parang napipressure na masyado yung guy kasi grabe ang expectation ng parents. Parang hindi namin pinadapuan ng lamok yan, ganyan yan. Bakit dyan lang kayo nakatira? Ilang taon nang yan lang ang kosyo ninyo. Hirap na hirap yung anak ko, nagko-commute siya kasi ngayon sinusundo pa yung ng mga bata yung kotse, ganyan. Hindi mo ba afford na bumili ng isa pang car? Ba't hindi ka magbago ng trabaho para masustentuhan yung pamilya? Hanggang sa dumating yung point na anong-ano na yung guy kasi ang daming expectation sa kanya na they were expecting na yung ibibigay na buhay sa anak nila kasi mayaman sila, kasing rangya at kasing posh or kasing yaman ng family niya nung bago sila kinasal. May nangyari sa negosyo ng pandemya, nalugi yung negosyo, hindi na niya magawa. Nagkaroon siya ng anxiety to the point na minsan hindi niya sinasadya, nakakasakit na siya. Pag nag-aano na yung wife na, sabi ni Mami, ganito, ganyan, yan na. Hanggang sa nakakapagsakit na siya. Should the wife now confide to the parents na nagkakasakitan na kami? Can you please stop making pakialam if it concerns them? Oo Pwede naman, bang if it tigilan niyo yung concerns, pakikialam? kung Kasi yung cause yung... Nagkaka-anxiety attack na yung In- asawa Kaya ko. kaya rin nanay ko, di ba? Kung, Matigilan mo na. kung yung in-law na yung nagkukos nun, di ba? Ganun lang talaga. Or better Tama kung na. may mentors kayo muna. Bago Pwedeng sa ganun din, marriage. oo. Kung may mentors kayo sa church na Mm. nag-guide sa inyo as a couple. Kung kaya naman ma-solve muna. Or Kasi mga friends na parang accountability partner, Oo. mga ganon. What about nga yung, kunyari nga, sa mga anak, kunyari, ang tagal-tagal na, hindi mo pa ako nabibigyan ng apo. Or kailangan ba nila magpa-in vitro o magpaano kasi naiinip na yung magulang na wala pang apo? Or kung halimbawa, masyado na kayo maraming anak, tama na yan, tigilan na yan, magpaligate. May karapatan bang maganon ang magulang? Ba't kayo natawa? Hindi, kasi parang pag iniisip ko, parang buti na lang di ako naka-experience ng ganyan. Buti na lang, Parang never yung ko mga- sinabi ko 18, magpaligate ka na. Parang yung mga ano eh, parang, Parang extreme yung parang soap opera talaga eh. Ang Sige, hirap kung kasi kunyari mag- ganun ka, Di ba let's say totoo kung, sa totoong kunyari buhay, si mama. o kunyari kung ganun ka, siyempre ma-off din ako. Baka hindi na ako magpakita sa'yo. Lagot. Lagot. Hindi, pero Hindi, okay. kasi magkakaroon ng distansya eh. Kasi kunyari, Wala ako paano dyan, kung, out ako Yeah. dyan. paano kung kunyari, talagang you just believe na, kunyari, talagang hindi kayo magkaanak. Paano God's kung yun yung timing. plano ni Lord Oo. talaga? Pero talaga may mga Yun ina sa ano nga ba yan? eh. Anak kayo ng anak, anak ko na yan. Kaya niyo pa bang sustentuhan yung mga yan? Yun Tigilan na niyo nga. na yan. Hindi, you know, the in-laws, the parents can give sound advice. But the decision will still come from the couple. And the parents should respect the decision of their child once their child gets married. Yes, I know na maraming tao na nakaka-experience ng ganun. Pero iniisip ko din, yung in-law, bakit siya naging ganun? Ano yung root cause nun? Bakit ka ganyan? Bakit nagagalit ka Kunyari, na maraming anak? Or bakit ka nagagalit na walang Walang anak? anak. Or bakit ka nagagalit na maliit lang yung bahay namin? Yeah. Or ba't ka nagagalit na
sobrang extravagant. Alam mo, parang, Ako may ano sagot yung ako pinanggagalingan mo? dyan. May sagot ako. Di ba? Ano ba yan? Ako may sagot Saan ako ba tayo dyan. nang gagaling? Because of too much expectations. Yun. Kasi ine-expect ng magulang na sapat lang yung dami ng anak para maging komportable yung buhay ng pamilya, meron kang pang-aral sa mga bata, ganito, ganito. Expectations. So, kailangan ko lang linawin sa mga in-laws, siguro, I can't say nagiging ganyan tayo kasi hindi po ako ganon. Ha? Hindi, joke lang. Oh! Grabe ka, Dani, kasi sinabi ko, ma'am, bakit dalawa lang ang anak? Dagdagan nyo. Oo. Wala akong sinabing ganon. At hindi ko rin sinabi na, Tin, pwede ba? Ano ba to? Poultry? Oh, syempre. Grabe naman poultry. Sobra naman yung Pero poultry. never ako nangyaalam, di ba? Ang sinasabi ko lang sa mga in-laws, because of too much expectations na parang meron ka ng dream na ito yung dream family ko for my son, for my daughter. Ito ang dapat mangyari, pero hindi po ganon. The more we have expectations na gusto nating matupad, lalo po tayo nagiging cause ng paghihiwalay ng mga anak natin or nagiging cause ng stress nila. Dapat pag nag-asawa na po sila, hindi ko naman sinasabing tigilan na yung paggagabay. Tama lang po, we never stop being parents, di ba? You're Kailangan mo always pa a rin mother. gumabay. Hindi mawawala yung pagiging parent mo. Kailangan mong gumabay sa tamang panahon. Kapag hiningi yung advice ninyo, or kapag halimbawa nakita mo na talagang sobrang pariwara na, nagiging lasenggo na yung anak mo, pwede ka naman sigurong Tin, baka naman kausapin mo yung anak ko, bakit ba naglalasing si Oyo? Ano ba nangyayari? Meron ba kayong Pang mga soap opera talaga yung mga eksena. Yung, O sige, iba ng pangalan, si Mario. Ay. May mga in-laws din na couples na hinahope nila na sana makialam na si mama. Oo. Nakikita niya naman na pariwara na yung anak Yeah. niya. Mm. Nakikita niya naman na hindi ko na nakokontrol yung Correct. pagsusugal ng Totoo anak naman. niya. Tama. Kunyari, mayaman na pamilya. Pero walang time sa family si husband kasi nasa sugalan. O palaging nambababae. Or sa tingin ko, kapag ganun, may right naman yung nanay na Yes. sabihan ng, Meron, Oo naman. Uy, may Ako asawa ka agree na. ako dyan. gusto lang kitang paalalahanan, may asawa ka na. Tama. Hindi ka pwedeng nang bababae, ha? May asawa ka na. Kaya lang, it's the way we say it. Hindi pwedeng, hoy, tumigil ka, ha? Oo. Narinig ko, nang lalaki Sa ka. tingin ko, bago mo sasabihin sa kanya, sasabihin mo muna siguro sa Sa asawa, sa anak mo. Ayun. bago niya sabihin. And then, Pag siguro wala pa rin yung nangyari. pangalawa, pag hindi, siguro yung time na may karapatan ka na rin siguro makialam dahil pag may nakikita ka ng mali talaga. Oo, yung malita. O hindi na nakikinig Oo. sa asawa, ganun. Pero ako, hindi ako naniniwala sa, kunyari, nakita mo may problema yung mga anak mo, di ba? Hindi ako naniniwala na ipapatawag. Magmi-meeting tayo. Narinig ko may Oo. problema. No, eh. Pabayaan mo sila hanggat hindi sila lumalapit sa'yo at hanggat hindi mo nakikitang uncontrollable na hindi na nakokontrol ng anak mo o hindi na nakokontrol ng daughter-in-law mo yung anak mo or yung son-in-law mo yung asawa niya, doon ka palang papasok. Kasi kapag nangingialam ka na kaagad, kaya nagkakaroon ng maraming mother-in-law jokes eh. Hindi naman tayo masamang tao. We just care. We overly care na napapagkamalang pangingialam. Pero ilagay po natin sa tamang lugar Yun. ang pagbibigay ng payo, Yeah. even ang pagbibigay ng pera. Hindi yung out of nowhere. Kasi minsan out of nowhere, ang daming parang ano to, nakaka-insulto, wala ba kaming funds, ganyan yan. I-explain mo muna bakit ka nagbibigay. Hindi yung basta na lang baka ang tingin ng lalaki. Bakit? Ano ba akala niya? Hindi ko kaya mag-provide, di ba? O kaya magbibigay siya para sa'yo lang to, ha? Hindi pwedeng ganon. Di ba? Pag nagbigay ka, given na yon na the money will be shared with the spouse or with their children kasi binigay mo na eh. Hindi yung binigay mo pero may garter na pwede mong bawiin kapag hindi ka binisita. Grabe. Di ba may garter? Binawi mo kasi hindi ka binisita. Hindi po ganun. So, matanong ko, am I a good mother-in-law? Biglang nagpa-sweet si Mama D. Ay. O sige na nga, am I a good mother-in-law? Am I? Ma, 100%. Bakit? No doubt. Bakit? Tin, magkano binayad? Oo eh. Hindi, joke lang. May maleta ka bang natanggap? Aminin mo na. O, hindi, sige, let her finish. Why? Anong na-appreciate mo daw kay Mama D? Nararamdaman ko yung pagmamahal niya. Hindi naman to sa kung anong ginagawa lang niya. Alam mo yon yung parang
alam ko lang na genuine yung love niya. Mm. Nararamdaman ko yun for Oyo and for our family. Yun. Naiiyak ka na naman. Aww. Naiyak Naiyak na ka naman na siya that means, sama na angel. Si Mark, Parang hindi, Mark. malayo yun. Oh, ikaw Doon yun. na-appreciate ba? si mama kasi, na-appreciate ko siya. Kahit nung una nagmamaldita siya sa akin dati. Maldita? Hindi naman maldita. Kumbaga, kinikilala. Protective lang. Protective lang. Mm. Kasi nung una talagang nagkakilala kami is talagang tanong ng tanong, tanong lang ng tanong. Saan kayo nagkita? Saan kayo nag-date? Kayo na Hindi ba? kasi, Ganon. yun na nga yung First sinasabi. day yun ha, first day. Protective yung nanay kasi di ba hindi mo pinadapuan ng langaw yan o ng lamok. Ah. Tapos biglang sino ba to? Basketball Mm. player. Naku, babaero yan. Ang dami nangyayari sa dugout. Di ba kung ano nung iniisip mo? Dugout talaga yun. Preconceived Dugout thoughts. talaga. So, but pagdating sa pagmamahal, kasi yung pagmamahal na binibigyan niya kay Danica, binibigyan niya rin sa akin. So doon ko siya na-appreciate yung kumbaga, malit na bagay yung kunwari yung pagluluto niya lang sa amin, laking bagay yun dahil yun, kumbaga yung time na nilaan niya doon, pwede niya naman niyang pumunta siya sa mall, magpakasarap doon or pumunta ng ibang lugar, pero alam mo yung pagluluto ka niya. So ganun, na-appreciate ko yun, man. And thank you sa mga, sorry to say, yun sa mga napagdaanan mo, tas parang sinishare mo sa amin, laking bagay din sa amin. Parang natututo tayo from, Her experience. although, parang ang point kasi ni Mark, minsan masakit i-revisit yung mga nakadaan. Pero sometimes, the parents need to share para lang may Para lang matutunan sabihin na tayo. papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Tsaka tayo naman, we're blessed naman talaga sa inyo. Sa iyo, kay daddy. Kasi, kayo yung mga yung hindi nyo kami pinapakialaman. Pero, alam ko na nandyan kayo whenever we need you. Yes, nandun ang... If we need Alam nila kung advice. kailan papasok. Tsaka nararamdaman nyo kasi magulang kayo eh. Kumbaga, kayo ni dad, you know your boundaries. Hindi na namin kailangan sabihin sa inyo. That's true. Diba? You don't just barge in na, oy, ano nangyari? Oh, balita ko, may walang ganun. Pero nandun yung... Nire-respeto. Pero nandun yung respeto, Oo, nandun yung nire-respeto. concern. Kasi naalala ko nung bagong kasal kami ni Tin naman, si dad, nung nagrerenta kami ng bahay, pumunta siya sa bahay tapos yung mukha ni daddy talagang gumagano. Hindi makapaniwala eh. Sabi niya, Bakit kayo dito Hindi nakapaniwala? makapaniwala. okay lang ba kayo dito? Sabi niya, Oo. kasya ba kayo dito? Sabi ko, grabe ka naman, dad. Sabi ko, kasya naman kami dito. Hindi, tsaka, Nagre-rent pa kasi kami nun, ma. naalala ko, share ko nung nanganak ako sa firstborn namin, kay Mick, syempre biglaan ako na CS, di ba? Si Mark naman, well-paid naman na siya before when he was in PBA. Pero syempre siguro as a daddy, na panganay, concerned din siya. Sabi niya, laki yata yung bill niyo kasi CS ka, ganun-ganun. Cesarean yun. Tapos natawa ako sa kanya kasi si Mark na doon sa dulo, parang paalis siya noon dahil may game. Sabi niya, may pambayad ba yun? May pambayad ba yun? Sabi ko, oo naman, dad. Gano'n ang pagkakasabi niyo may Puso. pambayad. Oh, hindi parang okay lang ba kayo? Parang in short yan. Sabi ko, oh, dad, okay kami, don't worry. So parang, Actually, si dad, laging, nakakatawa. palagi, every time nanganganak si Tin, mm-mm. okay na ba yung bill nyo? Lagi, Oo. sure ka? Bayad na lahat? Ano kasi Wala nang si kulang? dad Lagi eh, may yung, ganun eh. Ang Totoo. ano niya is, Kasi hindi pangingialam yun. Kumbaga, Hindi. Oo naman. and I feel concern. ang love Love language ni dad talaga is giving. Giving. Gifts. Yan ang love language niya. Mm. He's not so good with words, Oo. pero he will show you. Yeah. So, alam mo yun, doon yung concern, pero hindi yung parang nanghihimasok. Or Ah. or hindi na Or nagliliit. hindi. Concerned Maliit. lang. Pero Mm. generous. Genuine na pagmamahal. Oo. Sabi ko, dad, okay, thank you, don't worry. Ganun. Parang Mm. nakakatuwa lang din. Naalala ko din nung bagong kasal sila Danica. Maliit pa rin din lang yung rinirenta nila. Umiyak talaga ako. Sabi ko, kasya ba kayo dito? Naalala Tapos ko yun. tumawag ako kay Vic. Sabi ko, Vic, nakita mo na ba yung tinitira ni Danica? Pumunta ka, naiiyak ako. Tapos biglang sabi niyan daddy niya, o lumipat kayo dun sa isang kondo. Pero ako naman ang nag-ayos. Tapos nung naayos, o ibebenta ko na maganda rin. O lumipat kayo sa mas malaking bahay. O, di ba? Pero at least, di ba, andun yung concern. Pero nakakatawa. Doon ko nga sinasabi na, sometimes nami-misinterpret. Kasi tayong mga in-laws, gusto natin kagad big. But we have to remember na couple start small, di ba, Mark? Nag-uumpisa talaga kayo sa Journey, maliit na yeah. puhunan hanggang sa
Yung journey ninyo mag-asawa, pag-iipunan ninyo yung kotse ninyo, pag-iipunan ninyo yung bagong bahay ninyo, pag-iipunan ninyo yung mga lupa ninyo, yung mga investments ninyo. Ganun po. So, buti na lang sinabi lang, mabait akong mother-in-law. Ano sa tingin nyo ang perfect in-law sana? Ganun. walang Kung paano kayo ni Oo. dad. Mm. I think that's just about it. Hindi naman Oo. kailangan sobra-sobra eh. It's really how you appreciate the Oo, kasi person. Tsaka, Hindi mo naman masusukat yung kabutihan ng in-law sa mga gamit eh. Sa That's mga so gamit. worldly. Oo, Para sa akin kaya- kasi mas more of the heart. Yung Values. puso, oo, yung values, yung attitude ng tao towards you, yung respect, yung mga hindi nabibili. Plus yung respeto. Kasi Diba? kumbaga, bibigyan ka ng kotse, malaking bahay, pero siya naman yung kumukontrol sa'yo, ma. Hindi mo Yeah. nagagawa yung gusto mo. Oo. Mas rather not, gusto ko na lang tanggapin yung malit na payo niya sa akin or binibigay. Basta masaya kami o okay yung relasyon namin dalawa. Parang ganun. So kung ako naman, magbibigay ng payo sa mga nakikinig ng mga in-laws, and I'm sure yung mga couples who are going through troubles with their in-laws, magugustuhan nila to. Number one, let's respect our daughter-in-law, our son-in-law. Isipin natin na kapag nag-asawa na sila, hindi na sila atin. They will continue to be our sons, they will continue to be our daughters. Pero meron na silang primary family, which is not us. Which is yung asawa nila at magiging anak nila. Tayo, nasa likod lang, gumagabay, hindi nawawalan ng paggagabay, pero sa tamang panahon at sa tamang paraan. Sabihin ng maayos, sabihin ng maganda, maaring sabihin mo muna sa anak mo bago mo sabihin sa in-law mo, di ba? Pangalawa, yung pagmamahal na binibigay natin po sa kanila, nung nandun pa sila sa bahay natin, magpatuloy po natin yung gawin yung pagmamahal na yon. Pagluluto pa rin sila, kung gusto mong bilhan sila ng damit or whatever, gusto mong bigyan ng pera, go pa rin. Pero again, in a kind way, without saying na, oh, niluto ko yan kasi ganito, ganyan. No, yung sa puso without any expectations. So pagdating sa pera, maging careful na hindi nakaka-insulto. And then sa mga kunyari, meron tayong gustong gawin. Minsan gusto mong sabihin sa daughter-in-law mo na, oh, ganito kasi yung kinasanayan ng anak ko, wag na. Pabayaan mong yung anak mo ang magsabi na, ito sanahan ang gusto ko. Ito yung nakasanayan ko kay mami, pwede bang ganito? Wag sa'yo manggaling na, ito kasi yung nakasanayan ng anak ko, ganito ako pwede bang ganito mo linisin yung gamit niya, yung kwarto niya, di ba? Mga ganon. Or po pwedeng mag-adjust naman yung anak mo sa kinasanayan niya. Yes. Matuto rin naman siya ng iba. And then sa pagdisiplina naman ng bata, syempre meron tayong way ng pagdidisiplin. Meron din naman silang way ng pagdidisiplin. And we have to understand, times have changed. Yung pagdisiplin ng mga bata noon, iba na po sa pagdisiplin ngayon. Kasi marami ng ibang meron ngayon na wala noon. So pabayaan natin, kung meron tayong comment, sabihin natin sa anak natin. Yung anak natin ang magsasabi sa asawa nila, and then siguro pwedeng maging gabay yun o pwedeng hindi nila tanggapin. Pero at least you did your part. And then lastly, wag naman tayo biglang manghihimasok na bigla na lang darating na wala namang paalam. Kahit paano, are you free? Can I come visit? Ako kahit na magkakatabi na kami, neighbor na kami, hindi ako pumupunta sa bahay ng anak ko nang walang paalam. I ask, can I come visit? O meron akong dalang pwede ba ako magdala dyan? Kahit si Danica, I don't just say, pupunta ako dyan, mag-walking tayo, I ask her, do you wanna walk? Or minsan No, siya naman I magsasabi, Lejo. madalas nga, siya yung nagyaya mag-walk. Ayoko kasi inisip ko baka magselo si Kayla na mas gusto niyang mag-walking siya. Kaya grabe naman. Hindi kasi minsan, ito ako as a mother-in-law, parang minsan feel ko na, kunyari nasa church kami, alam ko nandun sila, parang lilipat ba ako doon? Hindi, family sila. Parang ayaan ko silang magkakatabi. So, katabi ako ni Dan, nung umakyat ako, sabi ni Danny, come sit here. Tapos lumipat si Mark para maging katabi ko si Nix. Pero nung dumating si Kayla, parang nailang ako, parang dapat family. So, umalis ako kasi parang feeling ko, dapat silang magkakatabi, doon ka sa side. Kasi pamilya nila itong nagsisimba Dapat doon ka sa side kasi habang nagsisimba, nagsasabi si Danica, oh, you see, the pastor said, chu. Oh, did you hear what he said? Kumbaga, pinapangaralan niya, ganun din naman si Mark. Nandun ka sa gitna. Di umalis ka. Pumunta ka dun sa side. Kasi, kumbaga, hindi na ikaw yung immediate family. So, yun lang. And then, talking about naman yung in-laws, ako ang masasabi ko, I appreciate you, Mark and Tin. Maraming salamat na kasing linis mo ako. Charot. Very, very orderly. Hindi ako ng problema na makalat.
Hindi ako Ay, makalat. mabuti na lang. Hindi makalat si Mark. So, siya ang naglilinis. Oy, ako naglinis ng mga jersey niya kagabi Uy, pero sa ngayon attic, natututo ka Pagod na. Pagod ako. Nagagalit ka ba pag tinutulungan ka sa interior design ng bahay mo? Hindi. Natutuwa naman ako. Na-appreciate namin. Oo. Ano lang kasi, hindi dala ayaw ko i-design. Kasi syempre, ang dami namin gastos. So parang nilaan ko muna sa mas importanteng bagay. Kaysa sa parang, kailangan may mga puting-ting dito. Parang dadating din yan na mapapaganda ko siya. Unti-unti yan. Pero blines ako ni Lord. Dahil nga, ginamit ka niya para i-design. So, thank you. Kasi hindi ko matisyo ang Yan. itsura eh. Pero nagpaalam naman ako. Oo. Ako naman, I appreciate you, Tin, for being so maalaga kay Oyo. Pati yung damit niya, inaasikaso mo, yung pagkain niya, pati yung happy Siya time niya. nagluluto ng Ako nagluluto na pagkain ko. Sagana sa happy Oo. time yung anak ko. Breakfast, lunch, dinner. And then, Oo naman. for Kasi being gusto also ko such a naman. disciplinarian, so wala akong problema kasi disciplinarian din ako. Mm. And napakabait mo. And kay Mark, talagang sobra-sobra din ang appreciation ko sa'yo. Thank you, ma. Kasi nakikita ko kung gaano mo kamahal si Danica. Hindi porke lagi mo siyang dinodonzulweta. Na kinakargang gano'n at umiikot. Pero I appreciate how you love my daughter so much kasi mahal na mahal ko rin yung anak ko. And totoo yun, nung una, medyo duda ako sa'yo. Pero parang mami niya, duda sa Ako, duda kanya. rin sa kanya. Ganun talaga mga Ganun naman. nanay. Ganun naman talaga mga talaga. nanay. Normal yun. Pero napatunayan mo na isa kang karapat dapat na mahalin ng buong Kaya buo just like my daughter. And nakita ko rin grabe ang serbisyo mo sa pamilya mo na kahit na meron ka ng injury, may sakit ka na, todo pa rin talagang trying your very best to earn what you need to earn for your family. And yun, nakikita ko rin na dinidisiplina mo yung mga anak mo, so I really appreciate you. And yun din, yung hindi rin sila basta na lang, even my kids respect me, they don't just come without saying, Mommy, can I come and visit? Can I visit you today? O Mommy, can we walk? Punta ako dyan, are you busy? Hindi naman siya basta na lang dumarating. Never. So kumbaga we respect each other. So sana yun lang, marami tayong napag-usapan ang mga laws about in-laws. So tandaan nyo po, ang pag-aasawa ay hindi lang tungkol sa dalawang tao na pinagsasama o bubuklod, pero tungkol din ito sa dalawang pamilya na pinagbubuklod na dapat magkarespetuhan, magmahalan at magbigayan. Yun. We'll see you next week. Thank you for joining us.